So yan, meron po ulit tayong home service mga idol. Bago po lahat, bumabati po ako ng isang magandang hapon. Ngayon po lampas na ng alas 2 ng hapon. Meron po tayong home service na single tab Micromatic 8.0 kilograms. So ating muna pong testingin ito mga idol para malaman po natin ang problema. Sasaksak ko muna po ang kanyang pinaka power cord. Dito saksakan. Ayan. Tapos punta po tayo dito sa kanyang wash timer. Pihitin ko po ito. Kung mapapansin nyo po, tumutunog ang kanyang wash timer mga idol. Tapos ang makina, ayan inikot ko po ng isa, tumakbo, pero siya ay umuugong lang. Ayan. Pag tinutulungan ko lang po ng kamay, saka siya tumatakbo. Ayan saka napakabagal. So atin muna pong titingnan mga idol. Bubunutin ko muna saksak at baka kaya pa nating i-repair. Tapo tayo dito sa likod. Yan po, babaklasin ko muna po yung dalawang tornilyo. Malingaw ko po kayo mamaya pagka nabaklas ko po yan. So yan, binaklas ko na po ang dalawang tornilyo. Ayan Yan po ang una pong bumulaga sa akin mga idol, itong kanyang pinaka-capacitor, sabog. Ayan sunog. Ayan. Pero ito po mga idol, ay mapapansin nyo po, ito po ay bagong-bago pa po ang kanyang pinaka-motor, saka ang kanyang gear case. Yan po. Kaya ito po yan Sumabog lang po ang kanyang capacitor na sunog, kaya yun ang naging problema nito. Yan. Ito po ating chichikin muna po, ititester muna po ang mga wirings nito at saka yung pinaka-motor niya. Tatanggalin ko muna po itong plastic na nakalagay po dito sa mga wirings. Kuha muna po ako ng plies. Tatanggalin ko po itong close and wire connector. Ayan. Unahin muna po natin na rin common, na rin kulay blue. Tapos itong kulay yellow. Tapos na rin kulay gray. Yan ang forward at reverse po niya. Ayan. Tanggal na po ito. Yan po. Blue, yellow at saka gray. Wala po ako ng tester mga idol. Para matester po natin. Yan, ito na. Nakaset na po yan sa times 10 sa ohms. Ang aking tester. Yan, calibrate muna po natin sa 0 ang tester. 0 ohms. Yan, okay na po ang calibrate. Na 0 na ang ating tester. Lagay muna natin ang isang test probe dito sa kulay blue, sa common. Tapos, tingnan nyo po kung papalo sa tester dito sa yellow. Halimbawa, ito po pwede sa forward o kaya sa reverse sa kulay gray. Ayan. Ayan. Binalik ulit. Yung pantay pa naman po ang palo nito. Ang kanila resistance po ay magkapantay pa ang sukat. Ayan, atin naman pong tester rin naman po ang pinaka wash timer niya dito sa taas. Igay po natin isang test probe dito sa yung nakatap dito sa linya sa power cord. Tapos
Pihitin ko po dito wash timer. Taas. Ayan. Nasukat ko po alinman dito sa yellow dahil natuloy naman po ang wash timer. Alinman dito sa gray o sa yellow. Pero wala po ako masukat. Dapat kasi po may masukat ako dyan sa tester pagka buhay po ang wash timer. Ayan, no? Talagang pinabalik-balik ko ang anti-probe dito. Talagang wala akong masukat. Pinihit ko po dito sa taas yung kanyang heavy at saka normal. Ako'y baka naglulos lang pero talagang hindi talaga gumana ang kanyang wash timer dito. Yan. So yan. Talagang wala masukat dito sa kanyang taas sa wash timer. Kaya ang gagawin ko muna po dito ay akin muna pong babaklasin itong ibabaw na ito. Titingnan ko po yung kanyang wash timer at saka selector switch ng heavy at ng normal. Atin muna pong papalitan ng bagong kapasitor. Ito po ang aking dala. Dahil pinaka-minimum naman pong ginagamit ng washing ay 10 UF. Ayan po. Ayan. 10 UF po yung aking ipapalit. Dahil kitang-kita naman po ang ebidensya na sabog po ang kanyang kapasitor. Kaya yan muna po yung ating i-actual testing. Kasi may problema pa po ang kanyang pinaka normal at saka heavy. Pero good naman po ang timer niya. Yan po yakin muna po ititesting kung ang motor po ay gagana mga idol. Yan. Nasaksak ko muna po itong pinaka power cord niya. Tapos ari yung kanyang pinaka forward saka reverse. Yellow at saka gray. Ayan, hawakan ko po dito. Sa mga gusto pong gumaya, ibayo pong pag-iingat kasi ito po ay delikado. Dahil kuryente po ito. Kailangan po natin mag-ingat dahil na siyempre tayo ay baka makakuryente sa mga gusto pong gumaya ng mga ganitong pagtitesting. Ayan. Sasaksak ko muna po ang pinaka power cord niya. Dito po sa saksakan. Ayan. Saksak ko muna po dito isa. Tapos itatap ko po ring isang galing sa power cord na isa dito sa reverse. Ayan, pakinggan nyo po. Umiikot na po ang kanyang pinaka-motor. Hindi na natin ilipat sa kabila, sa forward. Ayan. Umiikot din siya. Dito sa reverse, lipat. Ayan. Dito ulit, kabila, forward. Tapos reverse. So ayan. Ibig sabihin po good po ang motor. Dahil ating tinisting sa bago ko pong kapasitor na dala. Bunutin ko muna po baka tayo makuryente. Excuse me po. Ayusin ko muna po ang pinaka normal at saka po ano din yung heavy ng kanyang ito pinaka settings. Atin na lang pong re-recta sa heavy. Yun lang po naman ang pinakagamitin sa paglalaba para hindi na po gumastos sa may-ari na bumili pa ng ganitong selector. So ayan, pause ko muna po mga idol. Akin muna po ikakat yung linya dyan. So yan, update ko po kayo dito sa aking ginagawa na selector ng
heavy at saka normal. Ito po mga idol ay ano na rin po, nag-e-error. Minsan nakagat, minsan hindi. Siguro yung problema niya sa loob na. Kaya ang ginawa ko po mga idol, yung isang linyong galing dito sa wash timer, hinanap ko po yung connection dito sa selector. Yung heavy ang itinap ko po ang isang linya. Pinagsama ko yung isa hindi na. Yung sa normal hindi na. Yung sa heavy na lang po itinap ko para medyo matagal-tagal pong bumalik ang pag-ikot ng washing. Matagal-tagal ang pag-ikot. Dahil yung isa namang normal medyo mahina-hina na konti. Doon ko nilagay ang isang linyang galing din sa wash timer dito sa settings nitong selector na ito na heavy. Dahil mas malimit pong gamitin ang heavy kaysa doon sa normal nito. Kung saan po ba'y parang ayan, oh. Yan po ang settings yan, oh. Ayan. Heavy tapos normal. Medyo madali-dali po ang pag-ikot niya, kaya dito ko po isinit. Maganda-ganda ang paglalaban niya. So ayan. Akin muna po ito ikakabit dito sa taas. Dahil ang aking tripod po ay mababa. Hawak ko po ang camera, kaya update ko po kayo mamaya. Lalagay ko muna po doon dito. Ayan. So ayan, update ko po kayo dito sa aking ginagawa. Ayan, nalagay ko na po yan ang kanyang pinakaibabaw, natakip dito sa kung saan nakalagay ang kanyang wash timer, at lagyan ko na po ng tornilyo yan. Tapos yan may mga clip po dyan na ilagay na ano ko na yan, lapat na po yan. Bali 3 tornilyo dyan. Tapos ito na pa kanyang pinaka wirings na galing sa taas. Ating pong itatap na po ngayon yan. Yan. Ayan. Pagbabalik naman po nito ay ano lang po, color coding lang po. Unahin po natin ang common blue. Dito natin nilagay sa pinaka linya po ng galing sa power cord, kulay blue din. Ayan. Atin pihitin ng kaunti ng plies para medyo mahigpit. Suot natin ang ang close-in wire connector. Tapos yan, ating pisilin ng kaunti. Bahagya. Ayan. Medyo luwag na rin. Lalagyan na lang natin ng electrical tape. Tapos, yung capacitor. Ito, magiging 2 red na. Kulay. 10 UF. Yan. Ito naman po walang problema kahit magkabaliktad. Wala akong problema kahit magkabaligtad kasi yan naman po ay reverse at forward. Pantay po ang palo ng motor niya. Kaya kahit saan pwede po. Tap dito. Yung dati pong capacitor niya ay kulay yellow at saka gray. Ito naman magiging pula ngayon ang kulay. So hanapin natin muna yung linya na dito sa motor. Yung yellow. Yan. Lagay natin na isang linya ng capacitor. Yan. Tapos kunin natin dito din yung isang yellow. Galing naman doon sa pinaka timer niya. Wash timer. Pasensya na po mga idol. Ngayon po ako medyo may sipon. Dahil inaabot po ng ulan sa pag-home service. Ayan. Ito po yung magiging 3 ngayon ng wirings niya. Ayan. Tapos kumuha ulit tayo ng close-in wire connector. Nasira na pala yung isang close-in wire connector. Sumama na yung load sa naalis na. Pasok ulit natin. Ayan. Ano ulit ng plies. Ayan. Tapos yung isa namang gray. Tapat natin itap dito sa capacitor. Isa. Ayan. Tapos hanapin natin dito yung gray. Ayan. Ating bahakin sa gitna wire. Doon natin igigitna. Ayan. Excuse me po. Sinisipon ang hose. Excuse me po.
Nakakuha ulit tayo ng isang plus and wire connector. Ayan. Ilagay uli natin. Pisilin uli ng plies. Ayan. Yan, sumama na. Natanggal na. So mamaya na lang natin gagawa ng paraya. Lalagyan na electrical tape. Tapos itong brown ay dito naman sa isang wire na galing sa power cord. Ayan. Dito natin ilalagay yan. Ayan. Yan po ang pinaka-wirings niyan. Kaya babalikan ko na lang po kayo mamaya. Lalagyan ko pa rin po yan ng electrical tape muna dahil mga luwag na plus and wire connector. Tapos aking hahanap na lang po din ng lalagyan itong capacitor niya kung saan pwedeng ilagay. Lagyan ko na rin po ng plastic to saka cable tie itong kanyang wirings para hindi mabasa. Balikan ko po kayo mga idol mamaya. So yan mga idol. Yan o. Hanapan ko na po ng pwesto itong kanyang capacitor. Yan o. Binutasan ko po yan ng dalawa. Tapos yan. Pinatayo ko ang capacitor dito. Tapos tinalian ko po ng cable tie. Tapos yung kanyang mga wirings. Yung close and wire connector niya. Nilagyan ko na rin na electrical tape. Para sigurado. Saka plastic at cable tie para hindi mabasa. So yan. Lalagyan ko na lang po ito ng taklob, itong likod na ito. Yung ating ipa-final testing na po maya-maya. Ayan. Ang model nga pala po nito mga idol, ito. Yan o. Makikita nyo. Micromatic single wash tub. Ayan ang model. MWM-850. Ayan. Yan po ang model niyan. Yan ang single tub. Tapos yan po yan o. 8 kilograms. Kaya post ko muna po ito. Yan. So ang naging problema po nito mga idol, yung kanyang pinaka-capacitor na sumabog. Talaga hindi na pinahirapan. Kita agad ang ebidensya. Tapos itong kanyang dito sa selector na nagana minsan hindi. Ang kanyang normal at saka heavy. Kaya ginawa na lang po natin ang paraan yan para magamit at hindi na gumastos ng pambili ng selector switch o ito, selector switch. Yan. So, pipihitin ko na po ang wash timer. Yan po yung nakasaksak ng power cord. Ayan. Ayan, umiikot na po ang kanyang forward. Tapos hintayin natin mag-reverse. Ayan. Medyo matagal-tagal siyang umikot. Ayan. Bago siya bumalik, marami siyang kaya ikot. Yun ang settings niya. Heavy. So hanggang dito na lang po ang vlog ko po sa araw na ito mga idol. Dahil medyo hapon na naman. Kailangan na naman umuwi. Pagpahinga naman si Roldan. So, kung may natutunan po kayo at nagustuhan nyo po ang vlog ko sa araw na ito, baka naman po pwedeng ilingin ko po ang inyong pag-like, pag-subscribe at pakipindot na rin po ng notification bell at ilagay po sa all para lagi po kayong updated sa mga bago ko pong video na i-upload. Yan, maraming salamat po mga idol, mga brother, mga dudes. God bless po sa ating lahat at ingat po tayong lahat sa pang-araw-araw nating mga hanap buhay. Bye bye na po mga idol.